Narito tayo sa part 22. Hindi natin namamalayan, ano? Ilang buwan yung 22 weeks? 5.5 months? Halos kalahating taon na natin nag-aaralan, ano? Talagang hinihimay-himay kasi natin. Kasi itong pinag-usapan natin ng Miyerkules, mga doctrinal studies siya. Actually, theology, part siya ng theology. So pag-usapan natin itong Knowing God the Son, specifically, nandito na pa rin tayo sa lesson 9. Nandito pa rin tayo sa lesson 9. Pag-usapan natin yung the rapture of the church. Baka hindi nakatusok yung ano? Nakalagay ba dyan? Wala lang siguro. Gagamitin ko yung ano. So lesson 9, the rapture of the church. Last time nabanggit natin yung rapture tapos merong nag-question sa inyo, nagtanong kung ano ba yung tinatawag na rapture, at sa maiksing pananalita na-share natin yung tinatawag na rapture, yung biglang pagdagik na sa isang kisap mata mawawala yung mga anak ng Diyos kasi kukunin ng Lord, tapos sasalubungin niya sa alapaap. Pero mas pag-uusapan natin ng mas mahaba. Okay, una, letter A, ano ba yung meaning ng rapture? So letter A, pakiclick. Meaning of rapture, letter A. The term rapture comes from the Latin word raptus, which means to snatch up, sweep up, to carry away by force. It is found in 1 Thessalonians 4:17, yung caught up. Ginagamit yung word na rapture, yung mga dinadagit ng agila. Yun dinadagit. Yung sa Tagalog kasing rapture, pagdagit no, pagdagit. Pero this time around, yung dadagit sa atin ng Lord. Dadagitin tayo ng ating Panginoon sa huling panahon. Doon sa nangyari kay Philip, kasi kung meron mang someone na nakaranas nung biglang nawala, si Philip, di ba kasi sa Book of Acts, kung napag-aralan niyo yung Book of Acts, di ba nagkaroon ng nung pagkakataon na teleport si Philip, bigla siya nawala, no? Tapos natagpuan niya yung sarili. After niyang mamit yung Ethiopian eunuch, bago yung rapture kay Philip, bago yung biglang pagkawala niya, binigyan siya ng Lord ng super strength Kasi hindi ba yung eunuch nakasakay siya sa karwahe ba yun or what? Binabasa yung Book of Isaiah. Ngayon hindi maintindihan nung eunuch from Ethiopia yung binabasa niya. Kumbaga kailangan yan someone na magpapaliwanag. Nakita ni Philip ngayon, hinahabol, di ba? Habang hinahabol ni Philip yung karwahe, tinatanong niya, no? Tinatanong niya kung ano yung binabasa at nagkaroon silang conversation until such time nga na biglang may tubig doon kasi bukas na yung puso't isip ng eunuch ng Ethiopian eunuch, na bukas na yung isip niya sa Lord doon sa maiksing pag-share ni Philip ng gospel, sa maikling panahon ng evangelism na ginawa ni Philip, nabuksan yung puso't isipan, yung spiritual ng eunuch, at sabi, meron naman tubig dito, ano yung makakapigil sa akin para ako mabaptize? Di ba? Kaya si Philip, isa siya sa mga earliest evangelist sa Christian Church. At ginamit nga yun, yung term na rapture o raptus sa evangelist deacon na si Philip sa Book of Acts 8:39. After nga nung tagpo na yon, after niyang mabaptize yung eunuch, the Spirit of the Lord caught away Philip. Ang ginamit na term doon, rapture din. No? Bigla siya nawala, dinagit siya ng Lord, at according dun sa Book of Acts, natagpuan siya sa ibang lugar. So yung pong teleportation, totoo yun. Yun ang tinatawag na teleportation. Pero yun yung biblical teleportation. Anyway, wala namang teleportation ng science hindi lang magagawa yun ever. Wala makakagawa nun. Even though maraming scientists ang Sa Philip, Back to the Future. Back to the Future. Ibang klaseng rapture na talaga yun. Di ba? Saka parang na-flash scenes. Oo nga Tumatakbo yung karawayan, pinapaliwanag niya. Oo, sinasabayan niya, di ba? Na-overtake pa nga niya overtake niya Nakita natin yung kung gugusin ng Lord, may power talaga, no? So, totoong may flash. Si Philip yun. Totoo yung teleportation, nangyari din kay Philip yun. Kung loloobin ng Lord, meron talaga, magagawa. Kaya parang kaso sa mga specific na mga pagkakataon lang yun. Di ba? So, ginamit yung kay Philip, kay Deacon Philip. It is also used by Paul. Sa 2 Corinthians 12:2-4, yung experience ni Paul na caught up into the third heaven.
caught up into paradise. Ang ginamit na term, ni-rapture yung kanyang kaluluwa. Kasi in the spirit naman yung nangyari kay Paul eh. In the spirit, dinala siya ng Panginoon sa third heaven. Di ba? Yung experience na yun, hindi rin masyadong mawari ni Paul, pero alam niya dinala siya ng Lord. Yung nga lang, hindi katulad sa sa nangyari kay Apostle John, the beloved. Di ba sa Book of Revelation? Talagang grabe yung description ng heaven dun. Kasi kailangan sa huling panahon, may kinalaman kasi sa huling panahon. Kay Paul kasi pinakita ng Lord, parang glimpse of heaven, Ayaw nga diretsuhin ni Paul eh. Kasi yung experience na yun, masyadong wonderful for Paul, na siya rin mismo, ayaw niyang, even though super big deal yun, kasi isipin mo, kunin ng Lord yung kaluluwa mo, magkaroon ka ng glimpse of heaven. Super big deal talaga yon. Pero ang ginawa ni Paul, ayaw niyang masyadong umikot doon yung kanyang mga katuruan, umikot doon yung usapan, no? Ayaw niya kasi iba kasi yung dala ni Paul na na katuruan para sa mga Gentiles. Ayaw ni Paul na masway kasi. Masway, ayos apostol nga ito, nakarating sa heaven Kumbaga ayaw niya yun ang maging dahilan. Kaya hindi ginawang big deal ni Paul yun, even though super big deal talaga yung nag-experience niya. Di ba binanggit lang niya? Tapos ang pagkakabanggit pa nga ni Paul, meron akong kilala I know a man. Yun pa ang pagkakakwento ni Paul. I know a man. No? Na dinala nga sa third heaven na tinatawag. Pero yung tao na yun, siya yun. It was so wonderful. At the same time, even though it was so wonderful, ayaw niyang dun ma-focus lahat. Kasi iba nga yung taglay niya, iba yung ministry binigay sa kanyang Panginoon. Gospel to the Gentiles. Yun ang gustong dalhin ni Paul. Kasi pagdating sa mga ganyan, ang tao buhay na buhay Heaven, tapos hell. Gustong-gusto lang papakin sa usapan yung mga ganyan Na minsan kapag pagdating na evangelism, yung pagtanggap na kay Jesus, medyo ayaw na nila nun. No? Pero yung wonderful feeling about heaven, saka yung nakakatakot na feeling about hell, ready sila. Kaya hindi nag-ano si Paul doon, nagdual masyado. Pero binanggit niya, nangyari talaga sa kanya. At dito rin natin nakita yung katotohanan, merong tatlong heaven. Yun nga, yung troposphere, yung pinalalagyan natin ngayon, this is troposphere, the first heaven, hanggang dyan sa kalangitan. Ang second heaven nga, yung kalawakan, yun yung nagsisilbing gap between our world and God's third heaven, which is yung kinalalagyan ng kanyang trono. Pero yun nga, kahit magkaroon ka ng technology, let's say malampasan mo, marating mo yung dulo, let's say even though imposible, kunyari narating mo yung dulo ng kalawakan, hindi mo pa rin makikita kung nasaan, syempre, kasi spiritual in nature yung third heaven na pinag-uusapan natin. Yung first and second heaven kasi yung physical in nature Itong earth, yung langit, saka yung kalawakan, which is second heaven, physical yun. Pero yung third heaven, yun yung tinatawag na spiritual in nature. At makakarating lamang doon yung mga na-rapture. Yung pinag-uusapan natin ngayon. Kaya nga, kung gusto nating mapunta sa langit, kung hindi ka abutin ng rapture, at least mamatay tayo ng ligtas. At pagmulat ng mata natin mula sa pagkakahimbing, kasi sleeping lang daw naman ng mga Kristiyano kapag namatay, pagmulat ng ating mga mata, ang mukha ng Lord natin makikita. At kung aabutin naman natin tayo ng rapture, sa isang iglap, kukunin tayo ng Lord, pagmulat ng ating mga mata, sinasalubong na tayo ng Lord sa alapaap. Diba? Kasama yung kanyang laksalak sa mga angels. At makikita natin yan dito sa mga pag-aaralan natin. So lahat naman tayo aware sa mga patungkol sa rapture. Ewan ko lang sa Pilipinas kung madalas siyang mapag-aralan o siguro sa mga special studies like this. Nung araw naalala ko na pag-aaralan yung rapture, pero hindi naman ganun kadalas. Depende rin naman kasi sa sa sitwasyon, saka depende sa series of study. Pero naalala ko noon, yung kasing katuruan patungkol sa rapture, nakakapagbigay siya ng ng spiritual strength Mahalaga kasing alam siya mahalagang once in a while, even though alam na ng lahat, nire-remind yung mga kapatiran about it. Kasi nakakapagbigay yung ng strength, spiritual strength, saka faith na rin yung katuruan patungkol sa rapture. Nasa ganun, especially kung dumaraan man tayo sa hirap, at least alam natin one day kukunin ako ng Lord. Tapos lahat ng mga hirap na to, Nakakaalpas din. Ayan, di ba? Nakakaalpas din ako sa mga bagay na ito or what, sa tulong ng Lord. So letter B, by the rapture of the church, we mean that the believers who are living at the time of the return of Christ will be caught up without ever dying.
Kasi ito yung panahon ng pagbabalik ng Lord eh. Hindi eksaktong balik na siya by that time. Kasi meron talagang second coming. Ang second coming, yung tatapak na yung paa ng Panginoon sa Mount of Olives, mabibiyak at magsisimula yung Armageddon. Pero yung season na yan, mula rapture hanggang doon sa talagang pagtapak ng kanyang paa, yun yung panahon ng kanyang muling pagbabalik. Yung mga signs na yun eh, kapag ang church, ang mga born again, ang mga tunay na Kristiyano biglang nawala sa isang iglap, yun na yun. Na malalaman ng mundo, totoo yung sinasabi nila. Minsan dumalo ako dyan sa mga yan, narinig ko, pinag-usapan nila yung biglang nawawala sa isang kisap mata eh. Wala sila lahat. No? Hindi, wala namang laban si Pacquiao. Di ba? At nawala lahat ng mga tao sa simbahan. Kasi ganun sa atin, di ba? Pag may laban si Pacquiao ng linggo, walang laman ng church. Nanonood lahat sa TV. Isipin mo kung bumalik ang Panginoon panahon ng laban ni Pacquiao. Tapos mga nanonood yung mga Kristiyano imbis na sumasamba. Lagot sila ngayon, no? Lagot. Yung lamang mga faithful talaga ang mararapture. No? Mapapansin nila, ba't ang daming wala yata? Hindi naman sila nanonood ng laban. Na-rapture na, mga naiwan. Sige, manood na lang kayo dyan. Kasi nangyayari yan, di ba? Nangyayari yan eh. Magtataka ka, kukunti ang mga kapatiran kasi laban ni Pacquiao. Nanonood sa bahay. Kasi linggo lagi yan, di ba? Linggo. Isipin mo kung yung araw na yun ng panonood ng laban ni Pacquiao, yung araw ng rapture. Lagot. Maraming lagot ngayon, pati si pastor. No? Yung pastor na nanonood. Kasi totoo eh, pastor wala eh. Pasimuno pa nga yung pastor, may intindihan ng Lord. Ano kaya ibahin yung schedule? No? Iba yan. Sabado po tayo sumamba, Sabado. Kasi po bukas laban ni Pacquiao. Yun yung sa ganung aspeto, nagagamit naman ng kalaban. Hindi natin sinasabing evil si Pacquiao, yung laban niya. Of course not. Dinadala nga niya ang pangalan ng Panginoon. Pero in a way, doon naman natutwist ng kalaban. Imbis na yung mga tao, sumasamba ng linggo, nanonood, no? Nasa bahay, nanonood na ng laban. So, isang araw daw, kukunin ng Lord without ever dying. Kung buhay pa tayo by that time, no? Who knew? Sino sa atin nakakaalam? Di ba? Sino sa atin nakakaalam? Wala nakakaalam, pero definitely it will happen. So, yung mga buhay pa by that time, kukunin ng Lord, mararapture sila na ang buong buo. They will not experience dying, yung death. No? Isipin nyo, no? Anyway, death or maranasan mo ang death o hindi, ang mahalaga kung langit naman ang punta mo, okay din lang. No? Pero imagine yung abutin mo yung panahon ng rapture, ano? You will not taste yung physical death na tinatawag. Kaya mapalad pa rin yung mga tao sa mga susunod na mga panahon. Di lamang yon, the bodies of believers who have died will also be resurrected and caught up. Maging yung mga nangamatay na. Di ba? According sa Thessalonians, ang magiging programa ng Lord sa rapture, mauna sila. Yung mga nahimlay na, yung mga natutulog ng mga Kristiyano or namatay, pero ang terminology kasi sa Biblia, sa mga namatay na Kristiyano, natutulog lamang. Yun ang talagang natutulog lang. Kristiyano lang ang pwedeng gamitan ng ganung term. Yung mga tunay na Kristiyano kapag namatay, natutulog na siya sa piling natin, Panginoon. Natutulog lang. Pero pag unbeliever, patay talaga, patay. No? O asa na? Patay! No? Especially kung unbeliever, talaga patay. Ang Kristiyano hindi, natutulog lang. Yun ang term na ginagamit. Di ba? Di ba ang term pa nga sa Old Testament, kung maalala nyo sa Genesis, kapag namatay, di ba? And Sarah was gathered among her people. Ganun pa nga ang terminology nila sa Old Testament eh. Nakasama na niya yung kanyang mga mahal sa buhay na mga pawang mga pumanaw na. Ang ganda ng terminology, ano? Hindi ba yung tipong wala? Hindi ba, yung salitang kanto, mga todas na siya. No, natodas na. Tigok o dead ball. Naalala ko yun eh, meron ako naringgan ng ganyan eh, namatay na nga yung tao. Yung pa yung ginamit na term. Buti nga natodas na yun eh. Walang galang-galang man to isang to. Natodas. Natodas na tigok, na dead ball. Pero hindi ba pinag-aralan ninyo ngayon yung Genesis, si Sarah, yung mga nangamatay sa Old Testament, ganun ang term. And she was gathered with her people. Namamatay si Abraham, he was gathered with his people. Ibig sabihin yung mga nangamatay na niya, mga kamag-anak, kasama na niya ngayon. Di ba? Lumipat na siya. Yun ang kabilang buhay na tinatawag. Madalas na rin ito, kuya. Wala na siya, kasama na siya ng Panginoon. Yeah.
Yung anak ni Joda, yung kagani ko niya, fracture din tao siya. Pinatay ni Maynoon. Oh, hindi. Yung pinatay talaga ng Lord yun. Kasi mga salbahe. Oh, pinatay ng Lord. Oo nga. Yung nga lang, kung ang question mo kung ligtas sila o hindi, I really cannot say. Kasi ganun lang yung kwento ng buhay nila, walang masyadong elaboration eh. Basta naging anak ni Judah mula sa isang babae, naging evil sa sight ng Panginoon, pinatay ng Lord. Tapos ang kwento ng buhay nila. Wala man lang konting hint man lang na naging barbero ba siya, or chupero, or what. Wala eh, as in wala. Basta pinanganak, naging salbahe, pinatay ng Lord. That's it. Yun yung mahirap i-judge siyang ganyan, biblically kasi walang sinabi. So, hanging siya, huwag na nating galawin. At hindi rapture yun. Talagang pinatay kasi ng Lord. Patay siya. Oo. Pinatay ng Lord. Yun ang ginamit sa Biblia eh. Di ba? Hindi siya natutuwa. Oo. Imagine that, ano? Kuya, yun Kuya. yung the bodies of believers, the bodies, literal the bodies or spirit? Ang sabi kasi, sa hukay mismo, babangon eh. Kaya lang, siyempre, iba dun sa imahinasyon natin na parang unti-unti lumalabas sa... Yung napapanood natin sa movie. Yung talagang mula sa lupa, lalabas. Baka yung glorified body rin na. Malamang glorified body na yan. Kapag nakita natin, let's say, kunyari lang, lumabas sila sa kung saan man sila nakalibing, glorified body na yan. No? Glorified body. Siya mismo lalabas sa pinaglibingan. Depende kasi, depende. I mean, regardless, kasi iba kasi kinain ng pating. I mean, sa lalabas ngayon. Di ba? Iba kasi gano'n, kinain ng pating, nagkalat ngayon kung saan-saan. Naka-cremate, kuya. Ha? Naka-cremate. Oh, yung mga kinrape, itinapon sa ilog. Iba, ginawang pataba. At least sa puno siya lalabas, di ba? Pero regardless, kung eksaktong spot na yun siya lalabas, ang mahalaga, from the earth kasi lalabas sila, from the earth. Kung saan man, hindi na mahalaga kung saan yung specific spot. No? Basta from this earth, lalabas sila. Sa isang iglap. Yung mayayaman, di makakalabas. Kasi marble. So bagay, yung rapture kasi, isang kisap mata siya eh. Isang kisap mata kasing rapture, hindi mo na makikita ng unti-unti. Oh, ano to? May lumalabas dyan papuntang langit. Hindi na isang kisap mata yun. Isang kisap mata kasi siya eh. So, mula sa pagkakatulog, kung saan man siya naroon ngayon, isang kisap mata, nandun na siya sa alapaap. Wala na yung dramatic effect na lalabas, matutumba yung mga dramatic presentation eh. Pero isang kisap mata kasi siya eh. So kung nasa dagat man siya, kinain ng pateng, kinramate or what, it doesn't matter kasi nga isang kisap mata. Ang pinag-uusapan kasi natin yung kaluluwa, hindi naman yung katawan. Saka glorified body na kasi pinag-uusapan natin eh. No? Pag nakakita after, so kaluluwa na parang nagkakagat. Oo. So kung saan man naroon yung mga yan, natutulog sila, nagpapahinga, biglang sa isang kisap mata, nandun na sila sa alapaap. No? Sinasalubong ng ating Lord. Kasama yung mga buhay pa by that time. So sila muna, tapos yung mga buhay by that time. Sila muna. Ngayon, mayroong example sa Biblia kung paano siyang nag-rapture. Ang example nga natin, yung nababanggit nyo lagi sa mga pag-aaral, si Enoch. God has done this before. At yung nga si Enoch. Hindi lamang si Enoch, maging si Elijah. Si Elijah, dramatic ang pagkakakuha ng Lord kung babasahin ninyo, no? Yung kay Enoch, basta kinuha siya ng Lord na wala siya eh. Naglalakad daw siya, may pinuntahan nung naglalakad. Enoch was walking with God, then kinuha siya ng Panginoon. Wala masyadong elaboration kung paano yung pagkakakuha. Pero kay Elijah, talagang dramatic yung pagkakakuha, merong sumundo. Di ba yung chariots of fire na tinatawag? Merong chariot from heaven na bumaba na ganyan, na dinescribe pa nila itsura, hindi mo maintindihan, mga angels or what. Tapos kinuha nga. Sinundo, talagang as in sinundo si Elijah. Yung dramatic yung pagkakakuha kay Elijah. Pero yung effect ganun din, kinuha sila ng ating Lord. Samantalang tayo nga pinag-usapan natin ngayon sa mga susunod na panahon, isang kisap mata, no, kukunin ng ating Panginoon. Sa tingin niyo, anong kahalagahan nung even though meron na ako nabanggit kanina, ano yung kahalagahan nung katuruan nung knowledge na isang araw na Diyos lang nakakaalam, kukunin tayo ng Lord, whether buhay ka pa or hindi. Ano yung pwedeng maging bunga nun sa isang Kristiyano?
Hindi ba yung tipong, alam mo ba, tayo mga Kristiyano, isang araw kukunin tayo ng Lord. Ikaw naman, ayos yun ah. Wala lang. Pero ano dapat ang mag-e-epekto nun sa isang Kristiyano? Ay, hope ko yan. Yung hope, of course. Yun naman talaga hindi na parang ayos lang yan. Hindi, pag-asa mo na tayo, hindi. Oo. Kung ano yung naramdaman mo ngayon, pagdating doon, ayos na. Oo nga. Kung nabibigyan ka ulit ng buhay, asa. Okay, pag-asa. Ano pa? Ha? Excited. Oh, excited ka, no? Woo! Yes! Even na hindi mo alam kung kailan yung rapture. O bakit naman saya-say mo dyan? May rapture kasi. Woo! Diba? Okay, excitement. O nga naman, kuya, ano sinabi mo? Love? Paki-elaborate mga, bakit naman kapag patungkol sa rapture, love ang naiisip mo? Bakit kaya? Dadagitin ang puso. Oh, sabi, anytime pala pwede mang rapture ang Panginoon, makapanligaw na or what? Kakasal na sa kuya eh. Ganun ba? Kakasal na siya eh. Rapture, kakasal. Hindi nga. Wala din sa rapture, diba? Okay, kala mo yung kasal dito eh. Kakasal. May girlfriend ka na ba? Kaya naman pala eh, kaya labang naman ang puso't isip nito eh. Ano pa pala ito? Bonafide bachelor, si Johnny. Okay. So naintindihan ko na talaga na love ang ang iniisip ni Johnny, siyempre. Okay. Mga naman yan, tama yung mga, ano pa, bago tayo magpatuloy, hope, excitement, love, ano pa? Courage. Bakit naman ko yan? Para kasi, hindi natin alam kung kailan tayo kunin. Pwedeng anytime, pwede tayo kunin. Na-encourage yung mga tao dahil nalaman nila na kunin sila anytime, mas magpapakabuti sila. Oo nga naman. No? Huwag kang ganyan, kapatid. Mamaya kunin tayo bigla ni Lord mamaya. Oo nga naman. Okay, so idiretso po natin. Tama yung mga sinabi ninyo. Idagdag na lamang natin itong pag-uusapan natin ngayon. Of course, ito yung the believer's encouraging comfort. Pagsama-samahin niyo yung mga sinabi ninyo, no? Ito yung nag-encourage sa atin, magbibigay ng comfort sa mga tunay na Kristiyano. Kumbaga, kung tunay kang Kristiyano, anak ng Diyos, kapag sinabing rapture, totoo yun, you will be excited. At totoo rin naman, syempre, merong love. Because the Father loved us, kukunin nga niya tayo from this wretched world. Kasi yun ang sinabi ng Lord, di ba? In this world, wala kayong mararanasan kundi puro heartache, no? Puro sakit ng kalooban. Kaya nga kukunin ko kayo, yung sinabi ng Panginoon. At doon nga, sa tahanan ng kanyang Ama. No more heartaches. Wala nang problema as in wala. Siya pa kasi Yan. Oo nga, no? Look at that, yun ang love. I will wipe the tears from your eyes and there will be tears no more. Oo nga naman, siya mismo magpapawi ng mga luha sa ating mga mata. Hindi mo na kailangan ng tear ducts. Tatanggalin yung mga tear ducts natin. Sa earth lang yan. Sa langit hindi na kailangan ng tear ducts kasi walang tears. Walang tears sa langit. Kaya pag naliligaw ka babae, ginagalan mo yung pupuminyak, di ba? Ganun ba yan? Pag nanliligaw ba, ganyan? Okay. Kasi na iba. Pag ganun mo, pagtanggal ng luha niya, merong grasang naiwan. Hindi ka man naghugas ng kamay. Mukha siyang Indian tuloy. American Indian. Okay yun, mas sweet yun ha. Pag umiyak pa na, pinapawi, no? Pinapalis. Ayan. Tama na. Okay. Yung pala, ikinahatap pala para maging muto. Ayan. Pero maganda yun, no? Encouraging nga yun. Ang Lord mismo magpapawi ng ating mga luha. Oo nga naman, no? Sa mga mag-sweethearts, ibang klaseng sweetness yung ganun eh. Diba? Ibang klaseng sweetness. Kahit hindi lumuluha ka, ganun eh. Tinutusok talaga para maluha. Yan. So, dagdagan natin, letter A, sangayon dyan. Kung bakit meron tayong encouraging comfort. Jesus is preparing a place for us in the Father's house. Ako kasi paborito ko yung pangako ng Lord na yan eh. Paborito ko yan mga kapatid, yung in my Father's house are many mansion. Kasi nakakapagbigay talaga siya ng pag-asa eh. No? Hindi lamang yun, tutulungan ka ng Lord na okay lang, sige gawin natin ang lahat para makapagpundar tayo dito on earth. Pero yung bang wag natin malimutan na mayroong naghihintay sa atin sa langit. Okay, magpundar tayo, mag-ipon tayo,
patayo tayo ng bahay, hulugan natin, wala namang masama doon. Pero at least, bukod doon, meron tayong something else na hinihintay, no? Minimithi, kumbaga. At yun yung inihanda ng Lord sa langit. Kumbaga, win-win situation, di ba? Win-win situation ng isang Kristiyano. Hindi lamang yon, in the light nung patungkol sa rapture, sa pagkuha sa atin ng Lord, kung bakit encouraging hope or comfort ang ibinibigay sa atin ng pag-aaral na ito, He will come again and receive us unto Himself. Sabi nga natin last time, di ba? Minarapat ng Lord na siya mismo yung susundo. Pwede naman yung utusan si Gabriel, di ba? Sige, isama mo si Michael. Magsama ka pa ng 5 dyan na ay angels or what. Pwede namang ibang sumundo or sige, para medyo mas dramatic ang effect, yung pinansundong karwahe kay Elijah, yan ang ipansundo dyan sa mga yan. Pwede naman yung mga chariots of fire na tinatawag. Pero hindi Sabi ng Lord, bakit ako magsasettle for less? Bakit ko papasundo yung mga anak ko? Ako mismo susundo. Kaya ngayon sinabi sa Biblia, sasalubungin tayo ng Lord sa alapaat. No? Napakagandang eksena. Yun, encouraging comfort yun. Na Lord mismo ang susundo sa atin sa sa panahon ng rapture. And of course, we will be with Him forever. Wala nang iwanan. Kumbaga sa araw kasi ng rapture, makikita nga natin ng Lord face to face Di ba yung kanina yung inawit natin? We want to see you. We will see you face to face. Di ba? Nakakatuwa. Actually, hindi yung word na nakakatuwa, hindi enough Yung makasalubong natin ng Panginoon mismo. O yung galak, kakaiba siya. Yung bang hindi iba hindi iba yung susundo, kundi siya mismo. Hindi lamang yun ang description sa Biblia. Sa likuran ng Panginoon, laksalak sa mga angels, kasama niya sa pagsundo. Parang dito, di ba? Sila Kuya Arman nung dumating. Saan katayar ba yung mga sumundo? Diba? Ito natin, nung pagdating ni Duterte, sige. Diba yung tingin nila, talagang importante si Duterte. Kasi, yung ginawa ng hari, talagang iba yung dating ng Pilipinas. Ganun. Special shawarma talaga yung inihanda sa kabsa. Ganyan lang sa atin, parang feel natin na importante. Yun. Maganda. Napapanahong example. Kasi nga dumating yung ating presidente at gano'n na lamang yung pagsundo or pagsalubong na ginawa ng mga tao rito. Tayo masigit pa doon. Ang Lord mismo, saka yung mga millions of angels kasama ng ating Lord. So we will be with Him forever. Kung ngayon, pinag-uusapan pa lang natin ng Lord, sa araw na yun, makikita mo na yung pinag-uusapan natin. Iba kasi yung napag-uusapan ninyo yung tao, iba yung nakaharap mo na mismo yung tao. Iba kung ikaw yung nag-uusapan na gano'n nangyari sa'yo. Diba? Amen. Importante ka. Ayun, Yeah, anything else bago natin ituloy? Ang kagandahan, kilala ka pa. Ha? Kilala ka mismo. Oo nga. Hindi ba tulad na sasalubong pa kayo dito? Okay, nakipag-commit. Oo nga, wala namang personal na relationship. Kumbaga, diplomatic thing lang yung ginawa nila. Samantalang sa atin, family Kapamilya yung yung sinundo, kapamilya yung sumundo mismo, and that is the Lord. Walang agenda. Ang agenda pa yung pag-ibig mo talaga. Yun. Kasi magpupunta kasi yung mga tao ng agenda. Oo nga, Pagkakaano. Tama pala si Johnny talaga. Love. Diba? Yung agenda niya. Nangyayari lahat yun because the Lord loves us. Diba? Oo nga naman. Oo, tama. The agenda is love. Diba? Yun ang agenda ng ating Lord sa araw na yan. Amen. Tama yun. Next, pag-usapan natin sa Roman numeral number 3. Sa 1 Thessalonians 4:13-18, nabanggit yun yung the believer's blessed hope. Kasi dyan sa Thessalonians na natin mababasa nga yung kwento nasa pagtunog ng trumpeta, tapos yung programa, andun lahat nakasulat. At maging sa Titus, nabanggit yan. Yung tinatawag na blessed hope. O yung hope na meron ng bawat Kristiyano. So letter A, ano ba yung hope na pinag-uusapan natin? What is the fact of hope? Ano tong hope na ating pinag-uusapan? Una, those without God and without Christ are without hope. Yun muna. Ang sino mang walang Kristo sa buhay, anong pag-asa yung pag-uusapan natin about them?
sila na nga yung pinakakawawang tao. Okay, let's say sa mundong ito, sila yung lagi na increase ng sahod, sila yung laging bida, sila yung kung makapagpundar talaga, napakarangya ng buhay. Pero kung walang mga Kristo sa puso, pinakakawawa silang lahat. Kasi yung meron sila ngayon, yan na yan. That's it. Di ba lagi natin sinasabi, halimbawa, tinignan mo na naman yung mga Arabo, yung mga Saudi, tingnan mo itong mga ito, tutulog-tulog lang sa opisina, taga-ubos lang ng tsay. Pero tingnan mo naman, bonus na naman, nadoble na naman ang sahod. Mapalad talaga itong mga lahing to. May langis sila, hindi sila nililindol, hindi sila binabagyo or what. Dapat lang maranasan nila yun ngayon kung wala silang Kristo sa puso. Kasi after this life, that's it for them. Okay lang yun mga kapatid. Hayaan natin maging masaya yung mga unbelievers. Okay lang yan. Hayaan natin magpasasa sila sa yaman ng mundong ito. Because after this life, no more for them. Wala na. 60, 65 years old, mamamatay na sila ang tao, mga unbelievers. After nun, wala na. Wala na. That's it. Throughout eternity, zero na sila. Wala. At of course, nakakalungkot. Iba yung pupuntahan nila, hindi heaven. Kaya okay lang yun eh. Hayaan natin sila magpasasa. Yung mga unbelievers, especially ibang religion, as in, na kung bakit kung sino pa hindi kumikilala kay Jesus, sila pa yung mga pinagpapala. Hayaan mo. Ganun talaga. Kasi hanggang dyan na lang nga sila eh. Hayaan mo lang. Kasi pagtapos ng mga panahon na pinag-uusapan natin, throughout eternity, wala na sila lahat niyan. Hanggang dito lang yan. Tayo, kung hindi man natin naranasan yan, samantalang nagpapakapagod naman tayo, nagpapakasipag, and yet, talagang kapos pa rin, meron naghihintay sa atin na eternal in nature. Eternal siya. At dun tayo ngayon magre-rejoice, magse-celebrate. Ano ba naman yung nabuhay ka ng 60, 65, 70 dito sa earth? Ngayon, hindi natin ma-appreciate yung fact na yon kasi nandito pa tayo ngayon everyday eh. No? Pero pag dumating araw na yon, especially kapag nandun na tayo, kung may magagawang pang isipin yung dati mong buhay sa sobrang kaligayahan na meron ka doon, you know, it cannot be compared. Sabi nga ni Paul, yung daw glory waiting for us cannot be compared sa anuman meron dito sa planetang ito. Yun yung naintindihan ni Paul eh. Kaya nung, even though mayaman si Paul, lahat ng benefits meron siya, religion man or politics, meron si Paul eh. Di ba tinalikuran niya lahat yan for the Lord? Kasi ang nakita ni Paul, yung naghihintay sa kanya eternally, which is eternal in nature in heaven. Naging maliwanag kay Paul yun eh. Oy, meron na naghihintay sa akin eternal in nature na nakayamanan sa kapagpapala. Doon na ako magfo-focus. Bakit ako magfo-focus dito sa mga ito? So habang hini-enjoy natin kung ano yung binibigay na blessing ng Lord dito sa lupa, tama lang. Sabi nga natin, kung nagpapaulan ng Panginoon ng pagpapala, sumalo lang, salo lang ng salo. Walang masama doon kapatid. Enjoy lang natin. Pero always remember, there is something far more better waiting for us in heaven. Kaya wag natin ipagpapalit. Kuya. Pagka napapansin natin yung mga ganung bagay sa atin, na tayo may sa nainggit na tayo na sa puso. Ayun. Kasi dapat yung kung ano man yung natatanggap natin biyaya, ano maliit man, ano malaki, i-enjoy lang. Oo nga. Yun lang sa atin. Pero kung pagtitingnan mo talagang mawawala ka sa atin. Yun. Huwag tayo magkakaroon ng envy, di ba? Kasi nasa Bible yun, magkapatid yung envy sa kaselos eh. Magkapatid yan eh. At alam natin, distraction ng kapupuntahan nun. Kaya ingat tayo. Pumapatay. Oo, pumapatay talaga yun. No, pumapatay yun. Walang masama. Let's say, kunyari si Henry C. Naging masipag kasi na naman yung tao, kaya sundan natin yung kasipagan. Yung naging kapamaraanan niya, yung tamang kapamaraanan ng pagyaman, wala masama, why not? Pero yung sabihin natin, buti pa itong mga ito eh, wala namang mga Kristo sa puso, pero ang yayaman na, mali na yun. Bababa mo pa yung sarili mo, kami. Ayan, isipin mo. Oo, mo. Nagsalpiti ka pa ngayon, ano? Para kang hindi anak ng Diyos. Ayun, mali na yun. No, walang masama. Sundan natin yung way nila ng paano sila nagkamit ng ganong klase ng mga pagpapala or let's say yaman or what sa tamang kapamaraanan. Wala masama doon. Pero yung magsalpiti tayo at yun nga, envy na saka jealousy, di ba? Ibang usapan na yan. Ibang usapan na yan. Ito yung ginawa nila kay Joseph, yung kapatid. Di ba, inggit yung tawag ko? Oo, inggit. Nakakatawa kasi yung si Joseph eh. Sa sobrang honest niya, yun yung sa sobrang honest, kinabwisita ng mga kapatid. Kasi totoo naman yung mga sinasabi ni Joseph eh. Sobrang honest lang siya talaga. Nakalaginip ba? Oo.
Di ba yung The Moon and the Stars? Alam mo mga kapatid, nanaginip na naman ako. At itong panaginip ko, yung moon, yung stars, yung buwan, nagpatira pa sa harapan ko. Naintindihan nila kung sino yun, ha? Ibig mo sabihin, ang nanay at tatay natin, pati kami, luluhod sa'yo. Totoo naman yung sinabi ni Joseph, kaso yun. So sobrang honest niya, kinabwisita naman siya ng mga kapatid niya. Yung nga, nainggit. Natuwa kasi nabwisit, nainggit. Natuwa kasi siya eh. Kasi totoo naman yung mga nakita ni Joseph, yung visions niya eh. Totoo naman yun, kaso imagine. Sabihin mo yun. Jealous, naging inggit eh. Oo. Kaya ano na talaga. Patay. Tapos naging anger, naging hatred, ayan, inihulog sa balon, ibinenta. Which is yun naman na naging paraan ng Panginoon para mapunta siya sa trono ng Egypt. Nakita niya yung ironic na kwento doon. Ang naging daan ng Lord para sa kanya maging second in command ng Egypt, balon, hindi lang balon, kulungan. No? Ganun ang Lord eh, yun, sabi nga nila, God works, ano raw yun? In mysterious ways, di ba? Totoo naman yun eh, totoo yun. Kaya sabi natin kung ayaw mong dumaan sa problema, malay mo naman yun ang way ng Lord para mapunta ka sa rurok ng tagumpay. Dumaan ka, di ba? Hayaan mo lang. Si Joseph kasi ganun nangyari sa kanya. Kaya nga si Joseph, sabi nga ninyo sa mga pag-aaral, hindi siya nagkaroon ng vengeance, yung avenging spirit. Kasi sunod lang ng sunod siya sa alon ng kwento ng Diyos sa buhay niya eh. Sige lang, kumbaga sabi niya, okay, wala naman ng ginagawa masama, pero ito nangyari sa akin. Sige lang, basta magpe-pray ako sa Lord. Ganun siya, sunod lang ng sunod sa alon, sa agos na gusto ng Panginoon sa buhay niya. Ay yung palang agos na yun, yung alon na yun, doon nga ang punta sa second in command sa Ehipto. Lahat ng mga character din na hindi sila wiwalay dun sa path. Yun. Nahawakan lang nila. Dire-diretso kahit ano pang dinadaanan nila sa mga kapwa nila, sa mga kapatid. Basta lang siya diretso, hindi siya gumaganti, hindi siya lumaban sa alon, sa agos. Sige lang. Kung ito yung agos na gusto ng Panginoon, sige lang. Uy, mabato doon sige lang. No? Uy, may bangin, sige lang. No? Pagdating naman doon sa dulo, yung glory ang naghihintay. Sa laging Panginoon ang hawak nila eh. Amen. Doon kasi sa laging buhay ni Joseph, alam naman kasi ni Joseph wala naman siyang ginagawang masama eh. Yun ang sa atin din. Kung sakali man ngayon dumaraan tayo sa iba't ibang problema sa buhay, pero alam mo naman wala ka namang ginagawang masama, maaring ala Joseph yung nangyayari sa atin. Yung mga problema na yan yung magiging stepping stone para makarating tayo dun sa tagumpay na gusto ng Panginoon sa atin. Maaari. Kasi marami ng kwentong ganyan sa Biblia eh. Marami na eh. No? Maaring ganun. Just make it a point, wala tayong ginagawang kalokohan at nangyayari sa atin yan. No? Anything else po? Sa akin, Joseph, wala ka maririnig sa kanya. Sa kalong saya, doon lang siya. Buti pa siya kay eh. Wala naman maririnig. Wala naman kasulat na. Oo nga. Lumalabas na mas holy pa nga si Joseph kay Job eh. Kaysa kay Job sa kay Jonah. Mga propeta yun ha. Si Joseph hindi naman eh. Di ba? Pero si Joseph ganun siya sunod. Amen lang eh. Makukulong ka. Amen Lord. No? Pagbibintangan ka. So hindi lang yun, sariling mga kapatid niya ang umapi sa kanya. Ang problema lang ni Jonah nun, yung mga taga-Ninive naman na hindi naman niya kamag-anak eh. Nasa malayo eh. Si Joseph, kapatid niya mismo yung mga problema niya eh. Oo, yun ang masakit, kapatid mismo. Pero yun nga, kapamaraanan pala ng Lord yun. And hindi lamang yun, kasi alam natin, magkakaroon ng 7 years of famine, di ba? Kapag kung hindi nangyari yun, mamamatay sila lahat sa gutom doon. So I'm not saying na, at sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, buti pala naging walang hiya kayo sa akin. Kung hindi mangyayari ang magandang ba. Hindi naman siyempre. So kung meron nangyayaring negative ngayon, huwag mong sabihin na hayaan mo lang maging salbayan, malay mo ginagamit siya ng Lord, yung kasalbayan niya. Hindi rin eh, you cannot say that. Just go along with the flow. Go along with the flow. Kung evil ang ginagawa, sinasabi natin evil, diba? Hindi natin tinatrato lightly. Pero at the end, alam natin, meron kasing purpose ang Panginoon. Meron siyang purpose. Doon kasi maraming hirap yung pagsunod sa agos ba? O Panginoon, ito yung masarap na agos ha. Yung pag kumaliwa yung tubig, mukhang masarap doon eh. May spring doon eh. Hindi, dito sa kabila. Sunod lang si Joseph. At nakita na nga natin yung kagandahan. Kuya, ganun eh. Si sa akbayan niya nagkukay sila ng balon. Tapos kukunin sa kanila. Oo nga. Kala, lilipat na naman sila, maghahanap na naman.
Oo nga. Walang sige lang, tuloy-tuloy lang siya. Oo nga. Isipin mo yan, pwede namang mag-murmur, pwedeng lumaban, di ba? Mag-rebellion, di ba? Pwede naman kaso hindi ganun Iba yung itinuro sa kanila ng Lord na dapat matutunan din natin. So kasama po dito sa hope na pinag-usapan natin, yung kanina pinag-usapan natin about sa term nung patay ba siya or what. The term sleep is used to refer to the physical death of believers. Kapag namatay na isang Kristiyano, natutulog lamang siya. That is, the death of the Christian's body. It is never used in referring to the death of the unbelievers. Kapag namatay nga sila, patay talaga sila. Ang Kristiyano hindi, natutulog lang, nagpapahinga. Kasi yung nature kasi ng pupuntahan after magmulat uli yung mga kaluluwa, kung patungo ba sa buhay na walang hanggan or patungo sa kamatayan spiritually na pang walang hanggan din, and that is hell. Isipin mo kung unbeliever yung namatay, kung pwede lang wag na siyang magising. Kasi impyerno yung pagmulat niya, impyerno siya 'di ba? Ha? Double death. Double death. Double, ano ba tawag doon sa Tagalog? Double dead nga, double dead. Ha? Botcha ba tawag doon? Bakit nga pala botcha? Ano yan? Botcha. Masakit, tapos Namatay. Namatay na. Oo. Death by killing, di ba? Yan. So nga, parang ganun sila. Double dead. Kaya kung pwede lang, wag na siya nung magising Anyway, hindi naman sila natutulog, hindi naman terminology sa mga unbelievers na natutulog. So talagang mulat na mulat sila nung mamatay ka ng physical body kung saan sila pupunta. Ang mga Kristiyano, nagpapahinga. No? Alam naman natin na sleep kapahingahan, di ba? Sa Abraham boss. Ayan, ang term doon, ang pag sinabi mo, ang mga Hudyo, ang mga Israelita, pag sinabing Abraham's bosom, basta lugar yun ng kapahingahan. Yun ang ibig sabihin nun. Wala talagang lugar na pagpunta mo dun, asan si Abraham? Gusto ko magpahinga sa kanyang bosom. Hindi. Pag sinabing Abraham's bosom, lugar lang yun ng kapahingahan talaga. Kumbaga parang idiomatic expression nila. Kasi meron pa kumbaga, there's another life or magigising pa ulit talaga. Ayun. And yung mga unbelievers, death talaga. Kasi wala na, no? Physically at spiritual. Oo nga. And death talaga. Di ba pag sa bata ko pag inalagaw mo sa boss? Oo. Sarap ang tulog, Kasi nga mo sa tiyan. Talagang lalong sasarap ang tulog nun. Okay? Ngayon, pag-usapan natin yung death. Ano bang klaseng death ang pinag-usapan natin? Kapag ang isang tao raw namatay, letter A, the person does not cease to exist. Only the body is laid to rest or to sleep. Ngayon, kaya mahalaga itong binasa natin kasi may mga hindi naniniwala sa heaven, hindi naniniwala sa hell. Para sa kanila, kapag namatay ang tao, total zero lang, blanco, that's it. Ang tawag nila doon, total annihilation. Yung sikat na mga philosophers ngayon, yung black guy, nalimutan ko yung pangalan niya. Sikat ngayon yun yung scientist. Hindi naniniwala, atheist kasi yun Minsan, tinanong siya ni Larry King about it. Si Neil deGrasse Tyson, sikat na black na philosopher ngayon, scientist. Pinag-usapan nga nila about death, kung saan mapupunta ang tao. Sa kanya, paniniwala niya, kapag namatay isang tao, nothingness. Yung bang para ka natulog, tapos wala kang panaginip, tulog ka nang wala nang gisingan. Yun lang, total blackness. Kumbaga, yung isip mo, yung diwa mo, totally zero na rin. Wala as in wala, total annihilation. Pues hindi na itinuturo ng Biblia. Yun ang akala niya. Magugulat siya na mamamatay siya ngayon, di ba? Biglang ang ini-expect niya total blackness lang, zero. Pagmulat na mata niya, impyerno siya, no? Ang tatalino niya mga taong niya, pakinggan niyo yung mga sa YouTube yung mga mga paliwanag. Si Neil deGrasse Tyson, napakatalino pero alam mo na kung saan ang pupuntahan ng mga taong yan later on. Tsaka kuya, sa kanya saan ang galing? Paano niya nalaman? Saan niya nakuha? Tayo, meron tayong pagkawakan. Yun. Amen. Sa sariling isip nila. Sariling isip lang. Oo. Ganun ka ganun ka dangerous ang philosophy. Kasi human knowledge lang yun Kung hanggang saan lang makakarating yung human knowledge, yun na yung philosophy. Kaya nung dumating ang Panginoon, hindi siya nagturo ng philosophy, wala siyang
kinote mula kay Plato, wala siyang kinote mula kay Aristotle, wala. Kasi totally against yung philosophy sa tinuturo ng Panginoon. Ang philosophy kasi parang common sense lang talaga, human sense human common sense. No, walang spiritual. Hindi tayo naniniwala na total annihilation. Merong something else, merong pupunta ng tao kapag namatay. Hindi zero, hindi total blackness. Magugulat sila, no, yung mga taong yan. Letter B, death, like sleep, is temporary. The body is going to be resurrected. It's going to awake from sleep. Yung nga lang, dalawa lang kasi ang pwedeng puntahan ng tao Resurrection unto glory, tayong mga Kristiyano, and resurrection unto damnation. Babangon silang magmuli para pumunta lang na impyerno. Kaya kung pwede lang, wag na silang magising Kasi hindi pwede, kasi merong parusa Merong active, dynamic na parusang naghihintay sa kanila. Kaya nga ang Lord, kung pansinin niyo yung mga teachings ng Lord, heaven and hell, lagi niya itinuturo. Kung meron mang someone na talagang laging nagtuturo about heaven, laging nagtuturo about hell, that is Jesus Christ. Kaya nga sabi nga nila, narinig ko sa isang theologian, ang isang simbahan na hindi pinag-aaralan or kahit papaano na ituturo sa mga kapatiran yung heaven or hell, delikado sila. That is wrong. I'm not saying naman na kada nga mayroong message naman laging impyerno pinag-uusapan. Hindi rin naman, syempre sa Lord kasi hindi naman ganun Pero dapat well-informed yung mga kapatiran about heaven, well-informed about hell. Kasi kung hindi, pinagdadamutan mo ng isang magandang katotohanan yung mga kapatid. No? Pinagdadamutan. At saka hindi lamang hindi style ng Lord yun. Ang style ng Lord, nagtuturo siya once in a while ng about heaven and about hell. Hindi pwedeng selective. Oo nga. Saka hindi ba, naalala niyo yung mga parable ng Lord? Ano yung mga gnashing of teeth? Saan mangyayari yun? Hell yun Sa wedding banquet, may hell doon, may heaven doon, may hell. Ano pa yung mga kwento niyang ganyan? Marami siyang parable na ganyan na hindi na-meet ng tao yung expectation ng sino man, itinapon siya sa dilim. That is hell. No? Yan pa, si look at that. Amen. So, laging merong heaven, merong hell na itinuturo ang Panginoon. Kasi mahalaga yun. Mahalaga siya. At number 3, sorrow not. Kasama sa hope, wag daw tayo mag-sorrow. Magpighati. Sorrow not. To be sad, distressed, grieve. Wag daw. No? Forbids all sorrow which mourns the supposed loss sustained by loved ones who have died. Normal lamang siyempre pag namatayan tayo ng mahal sa buhay, malulungkot tayo siyempre, iiyak. Pero after a while, hindi naman po pwedeng isang taon na hindi ka pa rin, hindi ka bumabalik sa normal mo. Kasi hindi ba si David nga, yung anak niya, di ba, kinuha ng Lord, nagkasakit, namatay yung panganay niya kay Bathsheba. Pero hindi ba, nag-mourn siya, yes. Meron siyang period of mourning. Nalungkot talaga si David ng todo, pero after a while, nung tapos na yung period of mourning, balik na siya sa normal, di ba? Dapat ganun. Maligo na kasi. Oo nga. Oo nga. Nakakaya pag hindi na natin na-evangelize yung pagmag-anak natin. Oo. Yun na nakakalungkot talaga. Amen. Amen. Kaya nga sabi ng Lord, yung Jerusalem mo no? Unahin mo yung sarili mong Jerusalem. Kapag nagawa mo na yung iyong obligasyon sa sarili mong Jerusalem, your family, then Judea, then Samaria, then the end of the earth. Saka ka nalalabas. No, saka ka nalalabas. Pamilya, tapos kapitbahay, ganun. Hanggang sa lahat ng makita mo or makasama mo sa iyong buhay. At panghuli, letter B, last slide. Pero itutuloy natin next time yung mga susunod pa sa mga pag-aaral na ito. Ano naman yung basis of hope? Kasi yung bunga raw ng kaalaman patungkol sa rapture ay hope, encouragement, and hope. Saan naman siya nakabase? Death, resurrection, and return of Christ. Yung laging tinuturo ni Paul. Which is yan din naman yung laman ng Lord's Supper, di ba? Ngayong Friday, last Friday, yan ang laman ng Lord's Supper kasi. Kung bakit tayo nagkakaroon ng Lord's Supper, inaalala niya natin yung kanyang kamatayan, muling pagkabuhay at muling pagbabalik. Yun ang laman nun. That gives us hope. Ibig sabihin, sa tuwing tayo naglo-Lord's Supper, dapat ang bunga nun sa atin pag-asa. Kasi napaalalahanan tayo once a month
napapaalalahanan tayo. So bakit mahalaga yung death ng ating Lord? Napag-aralan na natin yun sa mga nakaraang pagkakataon, pero sa maiksing kapamaraanan, balikan natin. Jesus died. It is not said that Jesus fell asleep. Itong kaibahan. Ang anak ng Diyos, tayo kapag namatay, we sleep. Ang Lord po, hindi ginamit yung word na sleep. It is not said that Jesus fell asleep, but He really died. He died. He experienced death, the result of sin. Kasi yung kasalanan ng buong sanlibutan, nasa Kanya lahat. In all of its grim horror. His death brought the death of death. Kailangan mamatay ng Panginoon upang mapagtagumpayan niya ang kamatayan sa Kanyang resurrection. Jesus' death brought the death of death. He transformed death for the believer into sleep with a future awakening. Hindi sinabi sa Biblia, nung sabi ng Panginoon na it is it is finished and Jesus slept. Hindi. Kasi siya nga yung offering Siya yung tupa na kinakailangang mamatay in behalf. Hindi pwedeng matutulog lang yung tupa at ang tupa ay natulog at nahugasan niya yung kasalanan ng mga tao. Hindi pwedeng tulog lang. Ang Lord, yung nakaibahan niya, nang mamatay siya, He really died. He died, taglay niya yung kasalanan ng buong sanlibutan. So He really must die. Kasama yung karumihan na yon. See, tignan yung ginawa ng Panginoon. Kaya ginawa ng Lord yun, talaga namatay siya for us, na kapag tayo namatay, we are actually just sleeping. Yun ang kaibahan, yun ang kabutihan ng Lord. He really died. Hindi siya nag-sleep lang. He really died. In order for Jesus Christ to vanquish death, He must die. Nasa ganon, pumasok nga yung number 2. Kasi kung sleeping lang, at biglang gumising, hindi tinatawag na resurrection, hindi resurrection ang tawag doon. Natulog lang siya at siya'y gumising lang Awakening. Awakening lang. Ang Lord talaga namatay siya at nabuhay magmuli. Kaya ang term tama hindi sinabing at siya'y gumising na magmuli. Hindi nabuhay na magmuli ang Lord. Sabihin, namatay talaga siya. Namatay si Jesus at nabuhay na magmuli. Hindi natulog si Jesus at gumising later on. Hindi. Because of us, talaga namatay ang Lord. 3 days nga siya sa ilalim dinedeclare niya yung kanyang glory sa mga espiritong naroon sa mga demonyo, sa mga demons. Pinakita niya. Yun yung mga kaluluwang mga nakapiit Yun yung mga espiritong nakapiit. No, kasi meron nagkalat sa mundo natin mga demonyo, 'di ba? Mga evil spirits. Meron namang mga nakakulong doon sa ilalim. Pinuntahan ng Lord yun, dineclare niya yung kanyang power. Nasa aklat ng Peter yun. Yung 3 araw ng Panginoon sa hukay, may ginawa siya. May ginawa. Hindi siya tumigil sa ministry, mga kapatid, hindi. Masarap naman ng Lord, 3 days siya nagpahinga. Hindi pahinga yung ginawa ng Lord. Habang siya'y wala sa ibabaw ng planetang ito, nandun siya sa spirit world, dinedeclare niya yung kanyang mga salita, yung kanyang power. I-dinedeclare niya doon. Kaya super victorious na lang ang Lord pagdating ng number 2, nung tinatawag na resurrection. So He rose again. Nang muling mabuhay ang Panginoon, isa lang ang sinisignify nun. Natalo na niya ang death. Natalo na niya kasi ang kamatayan. Yun ang sinisignify ng resurrection. At number 3, which is basihan ng ating hope sa ating nag-aaralan sa rapture, of course, Jesus is coming, the saints with Him. At yun yung mangyayari sa mga huling panahon. Meron kayong gusto idagdag or question bago tayo mag-closing? Siguro nga po kaya split yung term na ginamit. Kasi nga, comfort sa atin yun hope. Kasi we don't have the power. Oo nga. Conquer death? Buhay magmuli. Oo. Yun sa ating Panginoon, truly it is a declaration of His works na ginawa dito sa lupa. Yung kumbaga, yung plano ng ating ang Diyos ang sa Kanya. And then, of course, declaration ng Kanyang power. Ang Kanyang power. Amen. Amen. Yung kasi, di ba? Hindi po pwedeng paglaruin kumbaga especially diyan sa Kanya. Yung, kasi tayo, pwede tayong laruin ba yung words na, diba? Split lang talaga. Oo. Oo nga. Talaga namatay. Yun nga, sinabing napako siya meron pang lumabas sa kwento, hindi siya yung napakot. Oo nga, laging pinapalagnaw, pinapalagnaw yung mga ginawa ng Panginoon. Pagka, pag
ginamit yung term na slave, sino ra-rapture sa kanya? Oo nga naman, di ba? Hinintay pa tayo. Oo nga. Oo nga. Saka hindi kasi appropriate yung word na sleep sa resurrection. Kasi kung sleeping lang, anong resurrection ang pinag-uusapan natin? Dapat death talaga. Wala yung number. Oo. In order kasi na yung resurrection maging ganun ka-powerful, dapat death talaga yung panggagalingan niya. Total na death, hindi basta sleep or rest. No, pero yun na naging bunga for us. Rest. No? Nakapag tayo namatay, pahinga na. Hindi na death, kundi pahinga. Kasi nga, ginawa na ng Panginoon yun, supposedly, tayo nakakaranas, which is talagang total death. Diba? Ano pa po? Tsaka sa sleep, may timetable kasi. Oo nga, no? Ito talaga sa kanya, sa power niya mismo. Sa bagay. After 3 days, at plano talaga. Oo nga naman. Amen. Meron pa? Jaran, kanina mayroon kang gustong sabihin kanina pa? Okay.